Magandang hapon sa lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ng isang mahalagang paksa, ang kontraktual na migrasyon ng pagawa patungong gitnang silangan. Alamin natin kung paano ito nagsimula at ano ang naging epekto nito sa mga manggagawang Asyano. Nagsimula ang mabilis na pag-unlad ng migrasyon ng pagawa mula Asia patungong gitnang silangan noong tumaas ang presyo ng langis noong 1973. Dahil dito, nag-angkat ang mga bansang mayaman sa langis ng mga manggagawa mula India at Pakistan. Kalaunan, sumunod ang Pilipinas, Indonesia, Thailand, Korea, at sa huli ay ang Bangladesh at Sri Lanka. Noong 1973 naman, tumaas ang presyo ng langis kaya nagkaroon ng malaking pangangailangan para sa mga manggagawa sa gitnang silangan. Dito, nagsimula ang tinawag na kontraktual na migrasyon ng pagawa. Ang unang mga bansang nagpadala ng manggagawa ay India at Pakistan. Makalipas ang ilang taon, sumunod na rin ang Pilipinas, Indonesia, Thailand, Korea, Bangladesh at Sri Lanka para matugunan ang pangangailangan sa construction at iba pang trabaho. Noong dekada 1970 naman, karamihan sa mga migrante ay kalalakihan na nagtatrabaho sa mga proyekto ng construction. Ang mga gobyerno ng India, Pakistan at Pilipinas ay aktibong nag-alok ng kanilang mga manggagawa sa ibang bansa at gumawa ng kasunduan sa supply ng lakas pagawa kasama ang mga bansang nasa Gulpo. Hinikayat din ang mga kumpanyang Koreano na kumuha ng kontrata sa mga bansang Arabo at magsama ng mga manggagawa. Pati ang mga pribadong ahensya ay pinayagan na magsagawa ng recruitment. Pagsapit ng 1985, umabot na sa 3.2 milyon ang mga manggagawang Asyano sa Gulpo. Subalit, nang sakupin ng Iraq ang Kuwait at sumiklab ang Gulf War noong 1990 to 1991, napilitang umuwi ang halos 450,000 na manggagawang Asyano. Pagkatapos ng 1985, humina ang sektor ng construction kaya mas naging iba-iba ang trabaho ng mga migranteng manggagawa. Mas dumami ang mga serbisyo gaya ng kasambahay, nurse, tendera at iba pa. Dahil dito, mas dumami ang kababaihang umaalis para magtrabaho sa ibang bansa, lalo na mula Sri Lanka at Indonesia. Sa mga sumusunod na taon, ang Lebanon, Jordan at Israel ay nagsimulang tumanggap din ng mga manggagawa. Gayunpaman, mahina ang proteksyon para sa mga babaeng kasambahay. Madalas silang naaabuso at hindi ligtas sa pang-aalipusta. Habang tumatagal, naging mas iba-iba ang uri ng migrante. May mababang kasanayan tulad ng driver at mekaniko at mayroon ding mga profesional gaya ng enhinyero, nurse at doktor. Sa kabuuan, ang kontraktual na migrasyon ng paggawa patungong gitnang silangan ay nagdala ng maraming oportunidad para sa mga Asyano. Ngunit, nagdulot din ng mga seryosong hamon tulad ng pang-aabuso, kawalan ng karapatan at kahirapan ng proteksyon para sa mga manggagawa.